Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. May malaking development na nangyari. Alam niyo naman siguro, ito yung pagkaka-aresto kay former President Digong Duterte diyan sa Manila International Airport at na-serve yung warrant doon pa lang sa loob ng eroplano. But before that, bago natin ituloy-tuloy ang ating discussion, this is EJ Morse once again, and welcome to my small channel. Maraming salamat po sa pag-join nyo sa akin ngayong araw. At para doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe and hit the notification bell. Pati na rin po yung like button at pakishare na rin po nang sa gayon ay maraming makaalam tungkol sa ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Okay, so once again, thank you so much. At bago tayo magtuloy-tuloy, ay yung usual nating prayer, yung EJ Morse prayer, ay ating sasambitin or ating i-recite. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay? Kung mapapansin nyo, ito pong EJ Morse prayer, maraming tama dito, itong si former President Digong Duterte. Maraming salita dito na sumasapul at tumatama kay Rodrigo Duterte, ganun na rin sa ibang mga kasamahan niya diyan sa kanyang kampo. Lalong-lalo na yung mga public servants. Binabanggit ko nga rito yung pagyayabang, yung pagiging arugante. Binabanggit ko palagi rito yung pagrespeto sa mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba dahil pasweldo kayo ng taong bayan. Ang dami po rito tumatama diyan kay Rodrigo Duterte at ganoon na rin diyan sa mga kasamahan niya sa kanyang kampo na hanggang ngayon hindi pa rin matigil-tigil ang pagiging arugante, walang respeto sa mamamayan. Itong huwag magnakaw, kasama na rin dito. Yung pagiging tamad siguro hindi pa masyado eh. Baka itong mga to masisipag. Dahil nga, masisipag naman sila sa paggawa ng kasamaan at paggawa ng mga bagay na pabor sa kanila. Maging mapagpakumbaba, ito walang-wala sa kanila ito. Kung mapapansin nyo, itong nangyari kaninang pag-aresto kay Digong Duterte, nandun pa rin yung kanyang pagiging mayabang. Kini-question pa rin niya na illegal daw itong ginagawang pag-aaresto sa kanya. Na para bang sila lang ang marunong dito sa mundo, sila lang ang nakakaalam ng lahat ng tamang galaw, at sila lang ang may katuwiran. Mali na nga ang ginawa nila, matindi yung kasong hinaharap niya, and yet, eto pa rin sila. Hindi nagbabago ng stand. Sinasabi pa rin na mali itong ginagawa sa kanila. Na sila pa rin ang tama. Ganon katindi itong mga taong ito. Ganon katindi itong former president. Walang pagpapakumbaba. Walang inaamin na kasalanan. Nag-ano pa yan kagabi, nagkaroon ng interview sa SMNI, at yun ang sinasabi niya. Wala daw siyang maalala na ginawang pagkakamali. So iniisip niya, lahat ng mga namatay, yung libu-libong namatay, wala siyang naaalala doon na mali. Isipin niyo naman yan. Yung libu-libong namatay, hindi daw mali yun. Tama lang daw yun, at sinabi niya pa,
Ginawa daw niya yan para sa ating mga mamamayang Pilipino. Oh no! Can you imagine that? Tayo pa yata ang may kasalanan. Dahil ginawa daw niya yan para sa atin. So itong aking prayer, itong E.J. Moore's prayer, sapul na sapul siya rito. Yung pagiging arrogante, pagiging mayabang, at walang respeto sa mamamayan. Sa lagay ba naman, itong ICC, itong International Criminal Court, mag-aaksaya ng panahon, mag-aaksaya ng resources, ng effort, ng talino, para lang kampihan ang gobyerno ng Pilipinas o itong gobyerno ni Ferdinand Bongbong Marcos, at para lang apihin itong si Duterte, apihin ang kampo ni Duterte. Yung ba ang gusto niyang sabihin dito, mga kababayan? Wala talagang makikita tayong remorse. Walang pagsisisi. Walang pagpapakumbaba. Kahit na ganong kalaki ang ginawa niyang kasalanan sa taong bayan. Wow. Ganon na rin itong si Sal Panelo. Isa pa rin ito. Pwede pang nga raw maging grounds ito para ma-impeach si Bongbong Marcos kung may kinalaman siya rito. Natural, ang gobyerno ng Pilipinas ang unang bibigyan ng notice dyan ng ICC. Imposible naman na ang ICC magpa-aresto, especially dating presidente, na wala man lang notice sa Malacanang. So ang sinasabi ko, natural, may alam si Ferdinand Bongbong Marcos dyan. Siguradong ang presidente ay mayroong alam dyan. At yaan ay due process of law. Locally at saka internationally, meron niyang kinalaman sa batas. At imposibleng itataya ni PBBM ang kanyang presidency para lang gipitin itong si Duterte. So itong si Sal Panelo, sumusuntok na naman ito sa hangin. Wala daw basihan itong pag-aresto. Ito raw ay illegal. So again, sila na naman ang pinakamagagaling. Sila na naman ang pinakamatatalino. Alam nila lahat. Samantalang, nung kasalukuyan silang nasa gobyerno at maraming natutumba dyan sa daan, nang walang due process of law, wala silang imik. Wala silang imik. Pati itong si Sal Panelo na to. So, ano ang karapatan nyo ngayon para sabihin na itong pag-aresto na to ay walang basihan at illegal? Samantalang, nung katakot-takot na mga kabataan, mga kalalakihan at kung sino-sino pa, pati mga wala pang sa tamang edad na nagtutumbahan dahil sa war on drugs ninyo na ginawa ninyo noong time ni Digong Duterte, Sal Panelo, hindi ka umiimik. Walang nakakasuhan, walang investigasyon, wala lahat. Wala man lang ginawang effort ang mga pulis. Question mo ba, Sal Panelo? Nagsalita ka ba na sinasabi mong illegal itong nangyayari, Mr. President? Ha? Magaling na abogado? Wala kang kaimik-imik nung time na nakaupo kayo dyan sa pwesto, kahit na libo-libo ang gumugulong natutumba dyan sa daan, panahon ninyo. Ngayon, meron kang mukhang ihaharap sa media para sabihin mong illegal itong pag-aresto. Sino kayo para mag-question ng ganyan? Na kayo mismo ay walang respeto sa batas noong panahon na nandiyan kayo sa pwesto. Ngayon, eto na naman kayo na naman ang tama. Ipagdigit-gitan nyo na naman na itong pag-arestong ito ay mali. Ito ay illegal. Samantalang, nung mga tumbahan dito, tumbahan doon, yung mga Pilipino,
Hindi mo kine-question na yun ay illegal. Hindi mo kine-question bakit walang nagpa-file ng kaso. Bakit wala man lang yatang blatter yung iba? Bakit yung iba mali-mali pa yung dinideclare na kamatayan ng tao? Na naging dahilan ng pagkamatay ng tao? Wala kang tinanong dyan tungkol sa legality. Salpanelo. Ngayon, may gana kong humarap sa media, questionin mo itong arrest warrant na to. Ngayon, itong isa pang mayabang na tinatamaan ng aking EJ Morse Prayer, itong si Bato de la Rosa, na nagsabi pa na nung maraming lumalabas na chismis tungkol sa pagdating nitong arrest warrant, sabi niya, go ahead, make my day. Sabi niya pa kay Trillanes, gusto mo, ikaw pa magposas sa akin. Ngayon, Mr. Bato, malamang-lamang ay magtatago ka. Dahil sa tingin ko, in a few days or in a few weeks, ang second batch na mga arestuhin ay kayo na. At ngayon, hinahamon ko si Senator Trillanes. Sen, ikaw magposas dito. Masaya to. Senator Trillanes, total, idinidare ka ni Bato de la Rosa na go ahead, make my day daw pag dumating yung warrant of arrest niya. Pwede ba, Mr. Senator? Para masaya. Para maging viral lahat ng mga pictures na lalabas dyan, lahat ng mga video dyan magiging viral. Worldwide. Pwede ba, Mr. Trillanes? Former Senator Trillanes, pwede ba? Ikaw, ikaw ang magposas. Dito kay Bato de la Rosa. Masaya ito, Mr. Senator. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang ng mga ito. Alam niyo mga kababayan, sabi ko nga nung vlog ko kahapon, hindi naman tayo matutuwa na isang katulad ni Rodrigo Duterte ay aarestuhin. But then again, kung makikita mo naman na ganyan ka-arrogante, ganyan pa rin kayabang, walang remorse, walang pagpapakumbaba ang inaaresto, hayaan mo na. Kaya ngayon, tumatawa na rin lang ako. Nakakaawa siya. 79 years old na yata yan, o 78. Mahina na, hindi na halos makalakad. Kristiyano tayo, Pilipino tayo, naaawa tayo sa ganyan. Kaso kung ganyan naman kayabang ang hinuhuli mo, ganyan kayabang yung mga tauhan niya, lahat sila walang remorse, lahat sila walang pagpapakumbaba, leche sila. Makulong sila, mabulok sila sa kulungan. Yan ang sasabihin natin. Dahil maraming mga Pilipino ang hindi nabigyan ng tsansang mabuhay dahil lang sa pagbibintang, dahil lang sa droga, pinagpapatay para maging hanap buhay ng ibang mga pulis. Pinagkakitaan ng ibang mga pulis. Pinagtutumba kahit hindi mga involved sa drugs. Meron pa mga maliliit na bata na damay. Kaya dapat itong mga taong ito, managot kayo sa batas. Lahat kayo. Kung kailangan pati si Sara Duterte, kung kailangan pati si Bongo, yung mga hepe ng pulis na yan, na naging chief ng pulis, nung time ni Duterte, managot kayong lahat. Dahil marami kayong ipinapatay na hindi man lang nakakita ng hustisya. Magdusa kayo. Hindi deserve ng mga Pilipino ang mga taong katulad nyo. Hindi deserve ng mga Pilipino ang mga public servants na katulad nyo. Kasama yan sa prayers ko. Doon sa aking EJ Morse Prayer, tinatamaan kayong lahat dyan. Magdusa kayo sa kulungan. Kayong lahat na may dugo sa kamay, na mayroong papel na ginawa dito sa pagpatay sa libo-libong mga Pilipino na hindi man lang dinala sa korte para patunayan
kung may kasalanan at kung meron man silang involvement sa droga ay dapat na-reform at nagamot kung kailangan. Hindi yung itutumba ninyo. At congratulations dito kay Senator Trillanes na nag-effort para kasuhan itong sila Duterte tungkol dito sa war on drugs na ginawa nilang illegal at iba't iba pang mga tao na sana ay maaresto na rin sa susunod. Congratulations din kay Attorney Conti at sa mga kasamahan niya pang mga lawyers na hindi ito binitiwan. Congratulations dito kay Father Flavi sa iyo pong pag-asiste, sa iyong paghihirap para tulungan ang mga naging biktima nitong war on drugs na maraming naging biktima. Congratulations po, Father Flavi. Congratulations na rin dito kay Attorney Howard Calleja na tumutulong din dito sa mga biktima ng EJK. Palakpakan po natin sila Attorney Calleja, sila Attorney Conti, at most of all, please give a hand to Senator Sonny Trillanes. Yan po ang mga taong yan, ang hindi bumitaw, tinutukan ang kasong to, at buong pusong tumutulong para ilagay sa tamang kalalagyan, ilagay sa hustisya itong mga tao na involved dito sa EJK na to. Once again, thank you so much sa inyo, mga kababayan namin, na may pagmamahal dito sa mamamayang Pilipino. At, of course, good luck dyan kay Senator Trillanes na tumatakbo bilang mayor dyan sa Caloocan City. Suportahan po natin siya, mga kababayan. Alright? Diyan lang po muna at dudugtungan po natin mamaya itong topic na to dahil may mga development pang mangyayari, definitely. At okay, mga kababayan, doon po sa bago lang dito sa channel ko, kindly subscribe and hit the notification bell. Paki-like na rin po at paki-share na rin po nang sa gayon maraming makarinig itong ating ginagawang mga discussion dito sa aking munting channel. At before we end, paalalahanan ulit natin itong mga tao sa gobyerno, mga public servants, para hindi sila magkamali, ay makinig sila dito sa ating prayer, nang sa gayon, maging maayos ang kanilang pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arrogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Alright, thank you once again at magkikita-kita po tayo muli.